Gave you all that I could give, but it wasn't enough. Oh, oh. Tried to show me how to live when I was numb. And why did I never listen when you would listen to me and make the wrong decisions, resisting the help I need? Oh, I know I could have done better. Oh, to keep you next to me. They say to blame it on the weather. Oh, hell no. I could have done better. 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 To keep you next to me. Try to give the best of it. Alright guys, 2025 na at alam kong marami sa inyo yung nag-aabang ng review ko dito sa bagong Maxima Z 2025 model at balita ko guys, nag-upgrade ito ngayong taon. And in this video, pag-uusapan natin yung specs, features at syempre yung updated price. So without further ado, let's start this video. So, kung natatandaan nyo guys, na i-vlog natin yung bagong Bajaj RE na 2025 model at maraming nagre-request sa akin na i-vlog naman daw itong Maxima Z. Actually guys, good thing dahil meron silang bagong labas, no? For this year 2025 at meron din itong upgrade. Pero bago muna natin malaman yan, dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this tri-wheeler is powered by 236.2cc air-cooled single-cylinder 4-stroke 2-valve at single overhead cam. So meron pa rin siyang 4-speed and 1 reverse manual transmission. Pagdating naman sa kanyang fuel system guys, ito pa rin ay DST IFI. And pagdating naman sa kanyang braking system, sa front is drum brake and sa rear wheel is drum brake. Meron din itong lakas na 10.98 horsepower at 4,500 RPM and max torque of 20.45 Newton meter at 3,500 RPM. So yung kinaganda dito guys, meron siyang malaking fuel tank capacity na 8 liters. So, yung available na color dito ni Maxima guys, yung kaka-deliver lang is white. So, dalawa yung unit na available dito. So, dito na muna tayo sa kanyang front view guys. Ganun pa rin naman, wala pa rin naman pinagbago. Dito sa headlight, naka-bulb type pa rin. And turn signal light is naka-bulb type pa rin. Tapos, nandito pa rin naman yung kanyang wiper na magagamit natin pag umuulan or pag maalikabok. Ayan. Tapos pagdating dito, ito pa rin yung kanyang emblem na Bajaj Maxima. So, dito tayo sa baba. Ayan. So, dito sa gulong naman niya guys, ito ay tubeless na, no? At ito ay merong tire size sa front na 4.00 by 10, no? So, katulad ng sinabi ko kanina, yung braking system is drum brake. So, pagdating dito sa side, pakita ko sa inyo yung side guys. Actually, kanina naka-plastic pa to kagaya nito pero pinagtatanggal ko muna para makita nyo yung itsura niya, no? Ayan, so naka-leather type po yung upuan niya which is brown. Ayan, so kita nyo naman guys, napaka-premium ng pagkakagawa ng kanyang cover sa kanyang foam. Ayan, tas naka-stitches pa yan. Ayan, so dito tayo guys sa kanyang dashboard. So dito, sa dashboard niya guys, kung before is pure analog lang, pero ngayon naka-digital na din siya. So, tinanong ko kanina yung staff ng Bajaj, ito yung na-upgrade sa kanya. So, kagaya na din siya ni Bajaj RE na 2025 model na naka-digital dito. Ayan. So, nandito yung speedometer, odometer, ayan, check engine, neutral. Tapos, ito yung kanyang fuel gauge. So, since hindi pa siya napapagasolinahan, ayan, empty pa siya. Tapos, meron pa rin siyang FM dito guys. At pwede din kayo maglagay dito ng USB or SD card para, ayan, mapagana nyo po ito. So, yung speaker niya guys na dito, side by side yan. Ayan. Tapos, pagdating naman dito, ayan, meron siyang packet dito guys. Ayan. Tapos, nandito yung kanyang transmission, no? So, ayan guys, ayan. So, Primera, Neutral, Segunda. Yan.
Tapos, tercera. So, ito guys, dapat nakatutok to sa neutral, no? So, meaning niya naka-neutral kayo, tapos primera, ganyan. Ayan. Tapos, pagdating naman dito sa kanyang handlebar, switches button, meron siyang, ayan, turn signal. Ayan. Tapos, yung high beam at saka low beam to. Sa kabila, nandito yung horn. Ayan yung horn niya, guys. Tapos, park light. So, park light, guys. Ayan. Pwede mo din pailawan yung dashboard mo. Ayan, o. So, tapos, ito yung sa wiper. Ayan, o. Try natin. So, yun. Yan yung sa wiper, guys. Diba? Tapos, ito bang buttons meron dito. Siyempre, dito yung kanyang ignition. Ayan. Mechanical key pa rin yung gamit dito. Tapos, USB adapter para makapag-charge kayo dito. Tapos, ito yung hazard light button. Ayan, guys. Ito yung kanyang brake. Brake pedal yan. Ayan. Meron din kayong lagayan ng mineral water dyan or ng drinks nyo. Light dito. Para pagkagabi. Ayan. If ever ma-check kayo, nag-aamit nyo. Ayan, may light. Tapos, ang kinaganda dito, guys, meron kayong makikitang or meron kayong mapaglalagyan ng papers dito ng tri-wheeler na to. Ayan. O, diba? Secured yung papers nyo dyan. Close mo na yan. Ito yung side mirror niya, guys. Ayan, o. Side mirror. Tapos, hawakan. Hawakan na if ever meron ka pang angkas dito sa gilid. Yung kay RE kasi, guys, na bago, is meron na siyang extended dito na upuan. Pero itong kay Maxima na 2025 model, wala pa. So, mas marami in-upgrade si RA kumpara dito kay Maxima. So, ito yung gamit para mag-start ka nitong tri-wheeler na to. Para siyang handbrake na sasakyan, pero ito yung gamit pag magpapastart ka nitong tri-wheeler mo. Yan. Next! So, pakita ko sa inyo, guys. Meron din siya spare na tire. Pag bibilhin nyo to, tapos ito yung battery niya. Meron pang bakante dito. Yan. Tapos, may tools pa dito. And tapos, may seatbelt din siya. No? So, balik na natin to. Tapos, dito, ayan. Ito yung kanyang, ano guys, pintuan. Diba? Pwede mong i-lock. Ayan. Para mas secured. Kung halimbawa, meron kayo kasamang bata, secured siya dito. Na hindi siya mahuhulog. No? Kasi, ayan. Nakalock talaga siya. Hindi siya basta-basta natutulak. So, dito nga pala kay Maxima, guys, kumpara kay RE, napo-fold yung upuan niya. So, pagka gabi, pwede siyang pangpasada, at pagka umaga naman, pwede siya pang delivery. So, kung pangpasada siya, guys, kasya dito at least mga 3 tao or 4, depende sa kalaki ng tao, no? So, katulad ko, kasya siguro 3, kasing size ko, tapos may bata. Pero kung malalaki talaga, 3 lang. Tapos, spacious din yung kanyang ano dito, guys. Legroom. Tapos, meron pa siyang parang mat, no? Rubber siya, guys, na pang-cover dito sa floor. And for me, goods na goods yan para mas comfy yung pag-upo ng pasahero dito. Tapos, ayan. At kung halimbawa, meron siyang mga bagahe, pwedeng ilagay dito. Or else dito. Kasi mas malaki kasi siya kaysa kay RE. So, kung mapapansin nyo, ito yung si Maxima, yun yung si RE. Ayan. So, pakita ko sa inyo kung gaano talaga kalaki si Maxima kumpara kay RE. So, kung mapapansin nyo, mas spacious yung legroom niya kumpara kay, yan, kay RE. Ito yung kay RE. O, diba? Tapos, kumpara dito, sa likod, kay RE, medyo maliit lang. Tapos, medyo mataas yung kanyang clearance dito. Unlike kay Maxima na, ayan, malalim talaga. So, pwede maglagay dito ng mga bagahe, pwede din kayo dito. If ever gagamitin nyo to pang pasada. So, kung gagamitin nyo naman to pang delivery, ayan, pwedeng may sakay kayo dito at i-fold nyo to para mas malaki yung space, no? Ayan. So, pwedeng ganyan yung gawin nyo, guys. So, 2 pasahero dito, tapos marami siguro siyang dala, pwedeng ganyan. Pero, kung gagamitin nyo naman ito na pang hakot ng mga pinamili nyo, if ever may business kayo, highly recommend kasi to sa may mga business, lalo-lalo na sa mga business owner, pwede mong i-fold din to. So, dyan mo ilalagay lahat ng mga, ayan, pinamili mo. So, kita nyo naman, guys, kung gaano siya ka-compact, no? So, pwedeng may upuan, pwedeng wala. Yun yung advantage ni Maxima kumpara kay RA. Kaya nga lang, medyo mas pricey siya, no? So, for me,
kung negosyante ka or kung gusto mo talagang double income mo aside sa pang passenger na tri-wheeler at gusto mo tong gawing pang delivery or whatsoever na mapagkakargahan ng mga pinamili mo, highly recommend this one. Ayan. Tapos pakita ko din sa inyo guys, dito nga pala pwedeng mabuksan din yung likod. So ayan, actually naka-close to kanina. Pero ang ginawa ko, finold ko. So kung gusto niyo ng mas mahangin, pwede ganyan. Tapos pag umuulan, pwede niyo namang ibaba. Kagaya nito. Ayan, same lang naman sila ng Maximo. So ito yung labas. Ayan. Tapos pagdating dito, ito yung kanyang turn signal light dito sa likod, brake light, bulb type pa rin. Ayan. Tapos dito guys, sa likod na gulong, meron siyang size na 4.00 by 10. Tubeless pa rin. So pang mapako, hindi basta-basta mag-flat. So, ayan guys, yung itsura niya dito sa likod, sa bandang gilid. And for me, ayan, advantage talaga to sa may mga business, no? Pakita ko sa inyo guys. Ito yung kakalabasan niya. So, ito yung kakalabasan niya guys. If ever, ayan, kung gusto niyo ng full seat, kasya dito, yan, 3. Buong family kasya dito. Kung gusto niyo naman ng 4x60 seat, so may 2 passenger, tas may 2 maleta dito. At kung gusto niyo naman 60-40 seat, 1 passenger, tas dito naman yung kanyang mga bagahe. Tapos kung gusto niyo naman ng folded seat, at halimbawa gagamitin nyo ito pang grocery or pamili ng mga gamit nyo or na i-deliver nyo, ayan, naka-folded seat siya lahat. So, yan po yung ma-carry ni Maxima C. So, ito guys, Maxima C ay merong flexi seating advantage. Yan. So, sa mga nagtatanong, ano ba yung in-upgrade ni Maxima Z doon sa nakaraang version or nakaraang model? Well, yung kanya lang pong dashboard na naka-digital na. Semi-analog, semi-digital. So, ayun guys. Yung ating review dito sa bagong Maxima Z. At kung interested kayo dito, yung presyo naman niya yung ating tatalakayin. So, kung naghahanap kayo ng tri-wheeler at gusto nyo ng ganitong klaseng tri-wheeler na mas malaki pa kay Bajaj RE, so ito po ay available dito sa may LYR Marketing Corporation, Kanakotan, Tagum City. And pagdating naman sa presyo niya, kung interested kayo, ito po ay may presyo na, ayan, 237,888 in spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, of course, meron siya down payment na 19,031 pesos at monthly sa 3 years na 10,081 at rebates na 400. So, ano ba yung mga requirements if ever kukuha ka ng tri-wheeler na to? 2 valid ID lamang po guys. Ayan. Pero kung gusto nyo ng spot cash, ayan, mas mapapadali yung proseso. So, kung may question pa kayo guys regarding sa tri-wheeler na to, comment down below. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe para mas ma-notify kayo once may bago tayong upload. So, ayun na nga guys, natapos na nga natin ikutan ang bagong Maxima Z. So, ano yung katangian ng tri-wheeler na to kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para mas ma-notify kayo once may bago tayong upload. So, yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!